أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من النار والفوز بالجنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon na lumikha sa lahat ng nilalang. Sambahin natin siya, purihin natin siya, humingi tayo ng tulong sa Kanya, at humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya mula sa ating mga pagkakasala, at humingi tayo sa Kanya ng pangangalaga laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing landas, ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang nasa ligaw na landas, ay walang sino man ang makapaggagabay sa Kanya maliban naman ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay nagsabi sa banal ng Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalatayang Muslim, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga pinag-utos at pag-iwas sa Kanyang mga pinagbabawal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, at huwag mong hayaan na kayo ay bawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay tunay na mga Muslim. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haythu ma kunt, katakutan mo ang Allah saan ka man naroon. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, at pasundan mo agad ng mabuting gawain ang iyong nagawang masamang gawain, na kung saan ay buburahin niya ito. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, at pakitunguhan mo ang mga tao ng may pinakamainam na pag-uugali. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito ay ating tatalakayin ang isa sa mga bagay na ipinagbawal ng Islam, na kung saan ay karamihan sa mga tao ay ginagawa ito upang ating maiwasan at bilang pangangalaga ng ating pananampalataya, sapagkat ang buhay ng isang tao dito sa mundo ay panandalian lamang, pansamantala lamang, at doon sa kabilang buhay ang tunay na tirahan, tunay na lugar, tunay na bahay. Kung ikaw ay magiging mapalad, sa paraiso ka habang buhay ng kaligayahan, khalidina fiha abadan, mananatili doon magpakailanman. At kung ikaw naman ay nasa kasawayang palad, a'udhu billah, ay manirahan ka doon sa impyerno apoy, khalidina fiha din, khalidina fiha, manirahan ka doon magpakailanman. A'udhu billah min dhalik. Kaya ang mundong ito ay lugar ng iyong pagpapasya kung saan mo gustong manirahan. Pagpapasya. At Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng mga batas na kung ito ay iyong susundin, tiyak na ikaw ay pupunta doon sa lugar ng kaligayahan. Walang hanggang kaligayahan. Subalit,
kung iyong susubayin ang batas ng Allah, ikaw mismo ang pumili ng iyong landas patungo sa kaparusahan. Isa sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatid ay ang tinatawag na aklul riba, ang pagkain ng riba. Ang riba, ito ay wikang Arabic na ibig sabihin ay patubo. Patubo. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sabi ng Allah, tatanggalan ng Allah ng barakah ang kayamanan na mula sa riba. Wa yurbis sadaqat, at papaunlarin niya ang mga sadaqah, mga taong gawa. At binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, o kayo mga mananampalataya, katakutan niyo ang Allah, wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, at iwasan ninyo ang mga riba na gawain kung kayo ay tunay na mananampalataya. Binanggit ng ating mga ulama na sinabi ng Allah, iwasan ang riba kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Binanggit ng mga ulama, ibig sabihin ang taong gumawa ng riba ay hindi mananampalataya. At binanggit din ng ibang mga ulama na siya ay isang Muslim na pasaway na kung saan ay kandidato siya sa kaparusahan ng Allah kapag siya ay gumawa ng riba. At binanggit din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa katibaihi wa katibahu wa shahidaihi. Binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinumpa ng Allah ang taong kumakain ng riba, ang taong nagpapakain ng riba, ang taong nagsulat ng kasunduan na riba, at ang dalawang taong sumaksi sa kasunduan na riba. Qala hum sawa, at binanggit niya na sila ay pareho lang. Yan mga kapatid, napakadelikado ang isang gawain na ito na dapat iwasan ng isang Muslim. At mayroong mga hadith na kung saan ay buburahin ang iyong mga mabuting mga gawa kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan na ito. A'udhu billahi min dzalik. At binanggit pa ng isang hadith na banggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamaliit na kasalanan sa riba ay ang isang taong kanyang sisipingan ng kanyang sariling nanay. Pinakamaliit na yun. A'udhu billah. At nabanggit din sa hadith ng kapatid na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakita sa kanya ng Allah ang parusa ng taong kumakain ng riba, na hikipag-transact sa riba. Parusa niya sa libingan pa lang, sa libingan. Binanggit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nalaginip, at alam niyo na ang panaginip ng mga propeta ay revelasyon. Na naginip ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay dinala ng dalawang anghel. Nagtanong siya, saan niyo ako dadalhin? Sabi ng dalawang anghel, sumama ka lang. Hanggang sa nakarating sila sa isang ilog na dugo ang dumadaloy. Sobrang lapot dahil dugo. At may nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang taong lumalangoy sa gitna ng ilog ng dugo. At yung tao na yun ay nakikita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kahirapan sa paglalangoy kasi nga malapot. Nahihirapang lumangoy yung tao na yun. At sa sandali na siya ay nahihirapan, pupunta siya sa gilid, sa dalampasigan ng ilog. At kapag siya ay makarating na sa gilid ng ilog, may isang anghel na nakaabang doon na may dala-dalang malaking bato, at ibabagsak niya ito sa katawan ng taong lumalangoy na yun. At nakita mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkadurog ng katawan ng tao na yun. At bigla-bigla nabuhay ulit yung tao na yun at lumangoy papunta na naman sa gitna. At kapag siya naman ay napagod sa paglangoy, siya naman ay pupunta sa kabilang dalampasigan ng ilog. Sa kabilang gilid na naman siya pupunta. At kapag siya ay nakarating na doon,
niya na may daladalang malaking bato at ibabagsak na naman niya ito hanggang sa siya ay madurog ulit at nakita ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang sobrang takot at gulat, tinanong niya yung dalawang anghel, sino yung tao na yan? Bakit ganun yung kanyang parusa? Sabi ng dalawang anghel, ang tao na yan, ang kanyang parusa ay kumakain siya ng riba. Nakikipag-transact siya sa mga transaksyon na riba. A'udzubillahi min dzalik. Kaya nga binanggit ng mga ulama, ang riba ay kabilang sa mga major sin, mga malalaking kasalanan na hindi mapapatawad ng Allah maliban lang kung ikaw ay hihingi sa Kanya ng kapatawaran at iwanan mo ang gawain na yun. Mangako ka sa Allah na hindi mo na yan gagawin pa ulit. Dahil binanggit ang ating mga ulama na walang kasalanan na hinamon ng Allah ang taong gumagawa nito ng digmaan maliban sa riba. Fa'danu biharbin min Allah wa rasulih. Sabi ng Allah, kung hindi nyo iiwanan yung riba, hintayin nyo ang aking pakikipagdigma sa inyo. Subhanallah. Aking pakikipagdigma at ng aking sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, pagtutulungan ka ng Allah at ng kanyang sugo sa isang digmaan kapag hindi mo iniwanan ang riba. At siyempre, hindi ipapakita ng Allah sa iyo yung kaparusahan sa dalawang mata mo dito sa mundo at kung sa kabilang buhay mo matatagpuan mo. A'udzubillahi min dzalik. Kaya mga kapatid sa Islam, laging pinapayo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas natin ang ating mga sarili dito sa mundo. Iligtas natin ang ating mga sarili sa pag-iwas ng mga kasalanan at gamitin ang ating pamilya. Sabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sabi ng Allah, o kayong mga mananampalatayang Muslim, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa naglalaglag na apoy ng impyerno na kung saan ay ang panggatong nito ay takot at bato. Na may mga anghel na nakasiwa dito sa pagpaparusa. Ghilazun shidad na kanilang katangian ay mga mababagsik at walang mga hawak. Matitigas ang puso at ginagawa lamang nila kung ano yung inutos ng Allah sa kanila at hindi sila gagawa ng ibang bagay na hindi inutos sa kanila. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yaqulu Allah 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayong mananampalatayang Muslim, katakutan niyo ang Allah at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano na ang kanyang naihanda na mabuting gawa na ihaharap niya sa araw ng paghuhukom upang siya ay maligtas sa kaparusahan. At kung ito ay hindi pa sapat, ittaqullah, katakutan niyo ang Allah, damihan niyo pa ang paggawa ng kabutihan at damihan din ang pag-iwas sa kasamaan sa paggawa ng kasalanan. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Tunay na Allah ay laging nagmamasid sa lahat ng inyong mga ginagawa. Mga kapatid sa inyong Islam, kabilang sa mga transaksyon na kumakalat sa atin na ito ay riba, ito ay isang uri ng riba, ay ang pangungutang na mayroong tubo na kahit ito ay isang porsyento lamang, basta may tubo, ito ay pasok sa riba. Kabilang din doon mga kapatid, ang tinatawag natin sa mga transaksyon na pagbibili ka ng isang bagay sa mga tindahan, lalapit sa iyo ang tinatawag na home credit. Ang home credit mga
ay transaksyon na riba. Riba na transaksyon na iwasan mo. Sapagkat sila yung bibili ng item na gusto mo at magbabayad ka sa kanila ng installment na ito ay may tubo na. Para kang nangutang sa kanila na bilhin yung item na yun at magbabayad ka sa kanila ng buwan-buwan at ito ay may tubo. Sabi natin sa transaksyon na ginagawa ng iba na ito ay isang riba, mga kapatid, ay ang pagbibili ng sasakyan mula sa bangko na installment. Kapag bibili ka ng sasakyan at wala kang perang pang-cash, sikapin mo na bibili ka mismo sa kumpanya ng sasakyan na gusto mo. Hindi yung pupunta ka sa bangko at yung bangko ang bibili ng sasakyan na yun ng cash at ikaw ay magbabayad sa bangko ng installment. Walang pinagkaiba yun sa credit, mga kapatid. Yun din ay transaksyon na riba. Nakakalungkot na maraming mga Muslim ang gumagawa ng ganun. Pwede hindi nila alam ang hatol, o di kaya narinig na nila sa mga ulama na nagkhutba, sa mga ulama na nagbigay ng payo, subalit tumapos lamang sa kanilang kaliwang kabilang tainga dahil sa kanilang sariling pagnanasa. Dahil sa kanilang nagustuhan na makamit ang isang matutong bagay. Turiduna arad dunya, wallahu yuridul akhirah. Sabi ng Allah, gusto nyo ang makamutong bagay sa pagsuway sa akin, samantalang gusto ko para sa inyo ang kabilang buhay kung kayo ay susunod sa akin. Allahu Akbar. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sabi ng Allah, sabihin mo Muhammad, ang makamutong bagay ay kakaunti lamang, maliit lamang yan. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, at ang kabilang buhay ito ang mas nakinam sa mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag natin isugal ang kaligtasan ng kapatid sa kabilang buhay dahil lang sa maliit na bagay dito sa mundo. Kahit gano'ng kalaking transaksyon yan, maliit pa rin yan kumpara sa kabilang buhay. Huwag mong sabihin na nangangailangan ka, sapagkat ang mga ulama ay nagsabi, walang pangangailangan sa riba. Hindi acceptable ang emergency sa riba. Wala kang pambayad sa ospital at mangutang ka na lang na may tubo. Sabihin kong emergency, hindi pa rin acceptable yun. Hindi yun rason upang ito ay gumawa ng riba. Hindi yun rason, na kapatid. Bakit? Dahil mayroong ibang paraan para matugunan mo yung pangangailangan na yun. Mapunan mo yung pangangailangan na yun. Subalit ang tao ay tinatamad maghanap ng paraan. At doon siya mismo sa pinakamadali na kahit alam niya ito ay kasalanan. A'udhu billahi min dhalik. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo sa kanyang kasalanan. At hilingin natin sa Allah na tulungan niya tayo na maging matatakuting mga alipin sa kanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم والدعاء يسال الله سبحانه وتعالى امين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان برحمتك بعزتك وقوتك يا عزيز يا قوي يا جبار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله